'Di ba nagbawas pa ng binawasan na sila last year, the other year, binawasan na yung mga intake nila ng international student, yung sa humanitarian chuchu, yung sa mga temporary foreign workers. Ngayon, itong announcement yesterday, mas lalo pa nilang binawasan yung mga yung mga makakapasok, makakapunta rito ng mga immigrants. Yun! Tayo ay gagala. Magsusundo ng lahat ng aking mahal sa buhay. Unahin nating sunduin yung aking panganay. Nandun siya ngayon sa Assiniboine College. Meron siyang inatinan na isang event. Medyo malayo yun dito kaya siguro mga 15 minutes na biyahe rin papunta doon. So dire-diretso lang tayo doon. Tapos pag pick up natin sa kanya, susunod naman natin ang aking asawa. Pag sundo sa aking asawa, yung yung bunso ko naman. Pag sundo sa bunso ko, mayroon silang laro sa school nila. Volleyball. Sa ibang school daw gaganapin yung nila yung laban nila. So, ihahatid natin siya doon. Tapos manonood na rin kami ni Shell saka ni AJ. Wala naman silang choice kasi kasabay ko sila kasama ko sila pero yun, maaraw. Himala, maaraw pa. Pero parang peke yung araw. Ang lamig. Ang weather ay 6. Hindi ko alam kung ano yung feels like niya, pero mukhang mas mababa yung temperature niya sa pagka feels like kasi malamig Ito na yung yung nakakabwisit na lamig. Okay lang yung alam mo yung parang feeling na malamig na parang Tagaytay, Baguio, ganyan, gusto ko pa Pero pagka yung yung lumalamig na ewan, sakit na sa buto, sakit sa balat, sakit sa tenga. Daming reklamo no? Kasi naalala ko dati nung nagbabagyo pa kami ng ng misis ko. Nagtotodong jacket pa sa Baguio. Buta, akala mo talaga sobrang lamig sa Baguio. Pero pag napunta ka dito parang kaya nung umuwi ako sa Pilipinas, para akong nililiyaban sa sobrang init. Iba talaga pagka yung yung sa mga nanonood sa akin na nasa Pilipinas hindi ko siya ma-explain pero sobrang lamig. Kung kayo nagtrabaho kasi marami naman sa akin nanonood ng yung mga nagda-dicer. Pag pumunta kayo sa loob ng walk-in freezer. Yan, ganyan yung lamig. Ayun na talagang example walk-in freezer Ganon yung yung mararamdaman yun na lamig. Pero late na ako sa susunduin ko. Mainip yun doon. Sabagay, wala naman siyang ibang pupuntahan kasi wala siyang bus pass Yung bus pass niya nasa nanay niya Dito kasi pag kunyari hindi ko sila sinusundo, hindi ko sila hinahatid, yan ang nagbabas sila. Buti nga dito merong bus sa lugar namin. Sa ibang lugar dito, sa yung mga kahit yung pinakamalaking pangatlong city rito yata, wala yata ang bus dun. Yung sa Steinbach ba yun? Steinbach. Sa Nipawa, yung kung saan yung merong maraming mga Pilipino, wala mga bus dun. Ang means of transportation mo lang dun, tataksi ka. Kung alam, may taxi ba dun sa Nipawa? Kaya doon, talagang lahat ng tao merong sasakyan. Dito, at least kahit papaano, may bus na magagamit, masasakyan. Ang pangit na ng yung mga puno, tignan niya. Parang yung pang Halloween. Yung wala na, di ba? Lantang-lanta na yung mga pero lang yung mga ganyan mga puno, yung mga parang pang Christmas tree, ganyan. Pang kasi yan pang malamig talaga na puno yan Pero karamihan, wala na talaga mga dahon. Yun. Meron lang akong gustong kasi napansin ko halos lahat ng mga vlogger na ngayon, puro yung mga mga pamilyang napapauwi, yung mga hindi na-renew, mga ganyan, hindi nabigyan ng extension ng kumpanya. Ano na ba talaga ang pinakatanong sa lahat? Is the Canadian dream dead? Patay na ba ang pag-asa mo kung kayo ay nasa Pilipinas na gusto nyo pang mag-Canada? Ngayon pa, alam ko, kahit ang dami nagsasabi na, mahal ko ang Pilipinas, ang ganda sa Pilipinas. Pero sa mga nangyayari naman na
korupsyon, basta kung ano-anong, lalo na yung mga kalamidad na nangyayari sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi magaganda yung nabalita sa sa Pilipinas eh. Actually, ganun din naman dito. Pero kung ikukumpara mo naman, overall, Philippines pa rin number 1 sa mga nangyayaring mga masasama. Hindi naman sa sinisiraan kong Pilipinas, yan lang naman talaga yung realidad. Kasi dito, updated pa rin ako, nanonood pa rin ako ng balita, nanonood ako ng mga kung ano-anong mga news sa Pilipinas, ganyan. Updated pa rin tayo. Kaya nakikita ko, kung i-weigh mo, kung ano yung mas nakakaburyong na nangyayari sa mga bansa, Canada o Pilipinas, Philippines pa rin number 1. Kaya ang dami nagtatanong, kung pwede pa rin ba akong pumunta dyan sa Canada, sa mga ngayon nangyayari na pabago-bagong rules ng bansa ng Canada, lalo na puro ang tinatamaan yung mga temporary workers, mga international student. Meron pa bang pag-asa na pumunta? Kung kunyari kayo nagbabalak pa na pumunta sa Canada. Ang sagot ko dyan, meron pa rin. Meron pa rin naman talaga, hindi naman nawala. Kasi ang dami nagsasabi na, wag na kayong pumunta sa Canada, ganun-ganon. Hindi naman siya nawawala. Ano lang talaga, mas pinahirap yung pagpunta rito. Dati kasi, kung merong mga nanonood sa akin na bago, yung dumating ako dito 2022, after pandemic yun. Yung at talagang pagkatapos ng pandemic. Kulang na kulang ng mga trabahador ang Canada. Kaya nagluwang sila. Yung mga dating may higpit na rules nila, na batas nila sa pagkuha ng immigration, pinagtatanggal nila, pinagbabawasan nila, ganyan. Ngayon, sumobra naman yung dami ng pagkuha nila ng mga immigrants sa iba-ibang bansa, sa Pilipinas, sa Nigeria, sa Mexico, sa El Salvador. Marami kang makita ng mga Chinese yata, wala na mga pumupunta rito eh. Yung mga Chinese kasi sila na yung mga lumang tao dito eh. Pero mga Indians lalo, yung mga mekos-mekos, masyadong niluwangan pagtapos ng pandemic. Ayun, inaani na nila yung ginawa nilang pagluluwang na yun. Yun ang binabati ko sa kanila ngayon sa current government. Yun ang binabati ko ng mga conservatives. Kasi liberals ang humahawak sa sa government. Yun. Sobrang dami. Ngayon, parang sinasabi ng mga locals dito, masyado na tayong na-overwhelm na kami sa mga immigrants, lalo na sa mga mekos-mekos, na raw sila, na nasisira ito yung mga ko lang mga observation ko lang. Saka ito yung mga madalas na reklamo nila. Nasisira yung mga lugar, tulad ng, kung titignan nyo sa Brampton, puro mga puro mga mekos-mekos ang mga tao doon. Diyos ko po, para daw lugar na nila. Tapos sobrang gulo. Tapos kung titignan mo, pupunta ka sa mga balita rito, yung sa Winnipeg, yung nagkakaroon ng mga ewan ko kung kung parang hate yun sa sa ibang race. Pero ang mga sinusunog yung mga small businesses, mga ganyan, na dati hindi naman daw nangyayari dito. Ang sinisisi nila dyan, yung sobrang dami ng mga immigrants. Tapos hindi nakakapagtrabaho yung mga bagong Canadians, mga high school, ganyan. Yun yung yun yung lagi nilang sinasabi. Kaya paulit-ulit ko rin sinasabi kasi yan yung nangyayari. Lalo na yung balita ngayon, di ba? Na pinagbabawasan pa lalo yung mga ngayon, intake ng mga schools, ng mga pasok na immigration. Tingnan nyo. Ito yung school na sinasabi ko. Nag-message na yata yung anak ko eh. Mag-video lang muna kayo. Ang laki ng campus ng school na to, Nakikita nyo? Yung school lang dito sa may left side eh. Yan. Ano ba yung sinasabi ko? Yung tungkol sa
Diba, nagbawas pa ng binawasan na sila last year, the other year, binawasan na yung mga intake nila ng international student, yung sa humanitarian chuchu, yung sa mga temporary foreign workers. Ngayon, itong announcement yesterday, mas lalo pa nilang binawasan yung mga makakapasok, makakapunta rito ng mga immigrants. Pero take note, binawasan lang, hindi naman totally in-stop. Yan nga yung gustong gawin ng ng mga conservatives, yung talagang isasara na yung mga ganyang program, mga para sa mga temporary foreign workers, mga international student. Gusto ni conservative i-stop yan altogether. Sabi ni nung current administration, hindi naman dapat isara kasi nabubuhay din naman ng Canada sa tulong ng mga immigrants. Ang nangyari lang kasi sobrang dami ng nakapasok ngayon, saka alam mo naman yung mga mekos-mekos, di ba, parang nagawa nila ng loophole yung mga kung paano makapunta rito ng mabilis. Dati kasi, di ba, pagpasok mo rito, international student ka, pwede mo nandalin lahat ng pamilya mo eh. Ganun ka talaga dati. Ngayon, pinagtatanggal na nila yun. Ang aking pinupunto lang dito, ang Canadian Dream ay buhay pa rin. Mas pinahirap nga lang kung paano makapunta rito, mas pinahirap kung paano makapasok, pero hindi hininto. Actually, binalik lang nila sa dati. Yun lang ang sinasabi ko. No? Yun lang. Para meron tayong interesanting video ngayon, itong araw na to. Puro na lang tayo marites eh. Para naman maiba. Sabihin nyo, si Ogie Diaz ng Canada eh. Ito si shout out kay Tita Susan eh. Yun ang tawag sa akin eh. Sige na, like, share, subscribe yung mag-alam. Yan eh. Sige na, paalam.